Hello po mga kabanding kaprobinsyana, welcome po sa ating YouTube channel. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po sa inyo today ay ang napagbilhan po sa aming 8 heads na mga baboy, mga expenses, at kung magkano po ang aming tinubo sa aming mga alagang baboy na nabenta po. Ang atin pong ibinentang baboy kahapon ay 8 heads. Ang amin pong alagang baboy ay 9 heads at itinira nga po namin itong isa para po gawin po naming inahin. General cleaning po muna tayo ngayon sa ating kulungan ng ating mga alagang baboy dahil bago pa man po kami makapagbenta ng aming mga alagang baboy, meron na po kaming tiningnan na kukuhanin na mga biek para po sa susunod po naming aalagaan. Yun naman po ay pang 4th batch na po ng aming aalagaan ng mga alagang baboy. At eto na po, i-share ko na po sa inyo kung magkano po ang aming napagbentahan na gastos at kung magkano po ang aming tinubo sa aming mga alagang baboy na ibinenta kahapon na 8 heads. Ang napagbentahan po namin sa aming 8 baboy kahapon ay 93,340 pesos po. Ito po yung mga timbang ng aming mga alagang baboy. 75 kilograms, 81 kilograms, 76 kilograms, 78 kilograms, and 78 kilograms. Total po niya 388 kilograms less 10 kilograms is equal to 378 kilograms times 160 po ang live weight. So, ang naging total po niya ay 60,480 pesos. At ito pa po, 74 kilograms, 74 kilograms, 70 kilograms. Ang total po niya ay 218 kilograms. Less 6 kilograms is equal to 212 kilograms. Times 155 pesos po ang live weight. So, ang naging total po niya ay 32,860 pesos. 32,860 pesos plus 60,480 pesos is equal to 93,340 pesos. Yan po lahat ang total po na napagbentahan po namin sa aming mga alagang baboy na 8 heads. Ito naman po yung ating mga expenses. Yun pong biek na 9 heads ay nabili po namin ng 27,000 pesos. Bukod naman po doon sa biek na ating nabili, ito naman po yung mga other expenses pa po. Katulad po ng mga feeds, medicine, etc. etc. Ang nabili namin na booster feeds para sa kanila ay 1,426 pesos. Noon po nasa pre-starter stage sila, nabili po namin sa kanila ay 4 sacks times 1,600 pesos is equal to 6,400 plus 1 sack na tig 1,420. At noon naman pong nasa starter stage na po sila, umubos po sila ng 12 sacks times 1,672 pesos ang isa. So, ang total po niya ay 20,064 pesos. Dumako naman po tayo nung sila ay nasa grower stage na po. Umubos po sila ng 14 sacks times 1,622 pesos is equal to 22,708 pesos. Gumastos po tayo sa vitamins nila ng 1,260 pesos. At noon pong magkasakit ang ating dalawang baboy, tayo po ay gumastos ng 2,300 pesos para po sa kanilang medicine. Plus 300 pesos po ang ibinigay natin kay Doc Lito kasi po siya po ang nagturok ng ating mga alagang baboy, yung dalawang baboy po na tumamlay sa pagkain. 275 pesos naman po para sa purga at 500 pesos po para naman sa kanilang vaccine. At bilang panghuli naman po, ito po yung sa service na 700 pesos. Hinire po natin si Mang Indek at kasi po ay siya po ay may sasakyan na pwede pong
service ng ating mga biik para po madala po dito sa ating pig pen mula po dun sa ating binilhan. So, ang naging total po ng ating other expenses ay 57,353 pesos plus yung biik po na 27,000 pesos is equal to 84,353 pesos po. Yan po lahat ang ating total expenses. Kung hindi po tumamlay yung dalawang baboy bago po ibenta, siya po kasi ay nabilhan pa po ng gamot 2,300 pesos. Sana po ay kasama na po yun sa aming kita sa mga ibinenta po na baboy. Nabawasan pa po yung tubo ng 2,300 kasi nga po ay nagastos po sa medicine. Mga kabanding kaprobinsyana, ang atin pong napagbentahan sa ating 8 heads na mga alagang baboy ay 93,340 pesos. Plus po yung gagawin nating inahin, ang halaga daw po noon ay 13,000 pesos. Kung atin pong ibinenta lahat yung 9 heads po, ang total po niya ay 106,340 pesos po sana. Doon po sa halagang 106,340 pesos, kung babawasin po natin yung expenses doon na 84,353 pesos, bali po ang kabuoang tubo po natin ay magiging 21,987 pesos. Para po sa aming mag-asawa, masaya na po kami sa aming kinita. At nagpapasalamat po kami sa Lord dahil hindi po kami nalulugi sa aming pag-aalaga po ng baboy. Napakalaki po ng naitulong noong mga pagkain po na available dito sa bukid para po mapalaki po namin ang aming mga alagang baboy nang hindi ganun kalaki ang aming nagagastos sa feeds. Medyo maliliit po kasi talaga yung nabili naming biik kaya po medyo nahirapan po kami sa pagpapalaki doon. Pero okay na din naman po kasi po ay may tinubo naman po kami. Kami pong mag-asawa ay nagpapasalamat sa Lord dahil kami po ay lagi po kaming kumikita sa aming pag-aalaga ng baboy. Kahit po hindi ganun kalaki ang aming kinita sa pag-aalaga ng baboy, at least po ay hindi po kami nakaranas na malugi sa pag-aalaga ng mga baboy. Siguro po kung purong feeds ang ibinigay namin sa aming mga alagang baboy, maaari pong malugi kami kasi po ay mahal po ang feeds. Kaya po malaking bagay po, malaki po ang naitulong ng mga available na mga ayuda, mga pagkain na libre dito sa bukid, kagaya po ng mga gulay at mga dahon tulad ng mga madre de agua, kangkong, kamote tops o talbos ng kamote. Share ko lang po ng konti. Noon pong first time po namin, unang batch po ng alaga namin mga baboy, 10 heads po yun. Unang alaga, unang benta. Kapag po ako'y nagbebenta ng baboy, ako po ay napapaiyak. At may nag-comment po doon at sinabi po niya doon na bakit daw po ako umiiyak? Ay siya daw po ay masaya kapag po siya ay nagbebenta ng baboy kasi po magkakapera na. So, ganun po pala yun. Ngayon pong third batch na po ng pagbebenta po ng aming mga alagang baboy, hindi na po ako umiiyak. Ganun na rin po ang nararamdaman ko, nasasayahan na po ako kasi po ay makakapagbenta na po kami ng mga alagang baboy. Babalik na po yung aming puhunan at tutubo na po yung aming pera. Noong second batch po ng pagbebenta namin ng aming mga alaga, mixed emotion pa po yun. Masaya, magkakapera, at medyo malungkot kasi po ay syempre yung mga inalagaan mo, mabebenta na. Kayo po ba, katulad po namin mga nag-aalaga ng baboy, ano po ang na-feel nyo kapag po kayo ay nagbebenta din po ng inyong mga alagang baboy? Sa ganito pong uri ng hanap buhay na pag-aalaga ng baboy, mas mainam po talaga na kung kayo po ang namumuhunan, talagang dapat po ay hands-on kayo. Kasi po kung ipagkakatiwala po natin ito sa mag-aalaga, minsan po sila po ay take for granted. Hindi naman po lahat, pasintabi po.
Mas mainam po talaga na tayo po ang mag-handle ng sarili nating business para alam po natin kung paano ang diskarte, kung paano po tayo kikita. Maagapan po natin kung inaakala po natin na tayo ay malulugi, makakagawa po agad tayo ng paraan kung paano po tayo ay hindi malulugi. Sa pag-aalaga po ng baboy, marami po tayong mararanasan. May encounter na mga problema na nalulunasan naman po na pwede nating i-share sa mga tao na nangangailangan din po ng advice, lalo na po dun sa mga baguhan na nag-aalaga na magtatanong sa atin. Yun pong mga experience natin, pwede po natin yung i-share sa kanila para naman din po makatulong tayo sa kanila, matuto din sila sa mga pinagdaanan natin na ating napagtagumpayan. Shout out po kay Grace Milagros. Hello po new subscribers po. Pansin ko lang po bakit pababa ng pababa ang kuha sa inyo. Talagang ganun lang po ang presyo ng live weight po sa aming lugar. Maraming salamat po sa lahat sa inyo na nagsusubscribe at patuloy na sumusuporta po sa aming munting YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga susunod po na vlog, isa-shoutout ko po kayong lahat. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless mga kabanding!